Nagsisimula ang kwento ng ang isang oil refinery sa Middle East ay paulit-ulit na inaatake ng isang grupo ng mga rebelding insurgents. Sa loob lamang ng isang linggo, 2 beses nang inatake ang refinery. Ang pangunahing layunin nila ay pilitin ang refinery na isuko ang kontrol. Ngunit hindi madaling pakialaman ang interes ng Amerika. Mabilis na ipinadala ang isang Special Forces team upang iligtas ang mga taong naiwan at natrap doon. Ang commander ng Special Forces team ay si Fong. Dito, nakilala ni Fong si Professor Chong, ang direktor ng refinery. Agad niyang iniulat ang sitwasyon at sinabi na halos 500 katao, kabilang ang mga empleyado at mga bata, ang kasalukuyang naghihintay na mailikas. Pagdating pa lamang, agad na inayos ni Fong ang kanyang mga tauhan at isinakay ang lahat sa mga sasakyan, determinadong makaalis sa danger zone sa lalong madaling panahon. Samantala, sa ibang pangyayari, si Chris, isang maskuladong lalaki, ay nagpapahinga habang mag-isa niyang pinapractice ang pag-golf sa tabi ng kanyang pickup truck. Bigla na lamang may lumitaw na isang sasakyan na may sakay na ilang mukhang agresibong mga lalaki. Ang unang bumaba ay si Henry, ang nakababatang kapatid ni Chris. Dumating siya upang ihatid ang bahagi ng pera mula sa huling trabahong katatapos lamang nilang gawin. Habang nagkukwentuhan, masiglang nagmungkahi si Chris ng isang palayaw para sa grupo ng kanyang kapatid. Bagamat walang masyadong natuwa sa pangalang kanyang iminungkahi, matapos maibigay ang pera, hindi agad umalis si Henry. Sa halip, nagpaiwan siya upang hikayatin si Chris na sumali sa isang bagong trabaho. Sa pagkakataong ito, 5 beses na mas malaki ang magiging gantimpala kaysa dati. Ngunit habang mas malaki ang pera, mas malaki rin ang panganib. Ang misyong ito ay ang pagdukot kay Professor Chong, na malapit nang mailigtas ng isang ahente mula sa lugar na kontrolado ng mga insurgents. Ang leader ng rescue mission ay siya ring taong naging dahilan ng pagkabigo ng grupo ni Henry sa isang naunang misyon, kung saan 5 sa kanilang mga tauhan ang nahuli. Sa pagkakataong ito, kailangan nilang tawirin ang disyerto ng kamatayan upang marating ang Green Zone, isang bihirang ligtas na kanlungan sa gitna ng magulong rehiyon, matapos marinig ang plano, napagtanto ni Chris na hindi ito isang bagay na dapat balewalain. Binalaan niya si Henry na huwag isugal ang kanyang buhay dahil masyadong mapanganib ang trabahong ito. Bagamat napakalaki ng halagang iniaalok para kay Chris, na mayroon na ring sapat na pera upang magretiro, tahasan niya itong tinanggihan. Dahil hindi niya nagawang mahikayat ang kanyang kuya, wala nang nagawa si Henry at ang kanyang grupo kundi umalis. Pagkatapos tanggihan ang alok ng kanyang kapatid, bumalik si Chris sa kanyang minamahal na nayon. Sa panahong iyon, ang kanyang malapit na kaibigang si Owen, isang tabero, ay sinusuri ang water supply system ng nayon. Lubhang tensyonado ang sitwasyon. Ang buong nayon ay nahaharap sa matinding kakulangan sa tubig. Ang dahilan nito ay isang pabrika na nagtayo ng dam na humaharang sa pinagmumulan ng tubig, kaya naputol ang daloy nito. Kapag nagpatuloy ang ganitong sitwasyon, malalagay sa panganib ang buhay sa nayon. Sinabi ni Owen na sa isang lugar na malapit sa disyerto tulad nito, kung ang langis ang pinakamahalagang bagay, tiyak na ang tubig ang pangalawa. Ibinunyag din niya na may paraan upang maibalik ang daloy ng tubig sa pamamagitan ng panunuhol sa kinauukulang panig, ngunit ang halaga ay aabot sa $100,000. Nang marinig ito, napatigil si Chris. Dati niyang ipinahayag na hindi niya kailangan ng pera, ngunit ngayon ay malinaw niyang nakikita ang kapangyarihan ng pera at ang kalupitan ng realidad. Kahit may pera siya, wala pa rin itong saysay kung ihahambing sa napakalaking halagang iyon. Nang gabing iyon, may isang babae ang nagtanong sa kanya, paano kaya tayo makakakuha ng ganoong kalaking pera? Nanatiling tahimik si Chris, saka sumagot, huwag kang mag-alala, ako na ang bahala. Ngunit sa kanyang kalooban, siya rin ay nababagabag, hindi alam kung saan magsisimula. Sa kabilang panig, natapos na ni Fong ang mga paghahanda. Ang plano ay lumikas sa 2 yugto. Ang una ay aalis ng alas 9 ng umaga, at ang ikalawa ay alas 4 ng hapon. Matapos maingat na isaalang-alang ang lagay ng panahon at ang mga ruta, napagtanto nilang iisa lamang ang posibleng daan, ang lugar na tinaguri ang Death Zone. Inaasahang aabutin ng humigit kumulang 8 oras ang biyahe. Kinabukasan ng umaga, nang handa na ang lahat, nagsimula na ang convoy na binubuo ng 10 sasakyan sa kanilang paglalakbay. Si Fong ang nagmamaneho ng lead vehicle. Ang bawat sasakyan ay may radio upang mapanatili ang komunikasyon. Sa himpapawid, 2 helicopter ang umiikot sa itaas upang bantayan at protektahan ang convoy. Sa simula, maayos naman ang takbo ng biyahe. Itinakda si Fong na maglakbay kasama ang kanyang anak na babae, na lagi niyang dinadala ang mabigat na pakiramdam ng pagkakasala. Gayunpaman, mabigat ang atmosfera sa loob ng sasakyan.
Paulit-ulit na sinisisi ng dalaga ang kanyang ama sa kanyang matagal na pagkawala, sa pagpapabe sa kanya at sa kanyang ina, kahit noong nagkasakit ang kanyang ina. Sa kanyang paningin, si Fong ay isang mabuting sundalo, ngunit isang bigong ama. Nang pumasok ang sasakyan sa death zone, pinaalalahanan ni Fong ang kanyang anak na higpitan ang seatbelt bilang pag-iingat. Matapos makalayo ng kaunti, nakita nila ang dalawang sasakyan na humaharang sa kalsada. Inakala ng anak ni Fong na babala ito tungkol sa mga mina, ngunit dahil sa kanyang malawak na karanasan, agad na napagtanto ni Fong na isa itong bitag. Ipinaliwanag niya, gusto nilang huminto tayo, tapos bigla silang susugod mula sa magkabilang gilid. Kapag bumaba tayo ng sasakyan, aatakihin nila tayo. Hindi huminto si Fong. Diretsahan niyang pinaandar ang sasakyan. Gaya ng kanyang hinala, ang dalawang humaharang na sasakyan ay may nakakabit na mga bomba. Sunod-sunod na sumabog ang mga mina, at ang buong kalsada ay nalambungan ng apoy, usok, at alikabok. Sa kabutihang palad, dahil sa kanyang sanay na karanasan bilang commander, agad na nakontrol ni Fong ang sitwasyon at naitawid ang convoy sa mapanganib na lugar ng walang malubhang pinsala. Gayunman, nang marating nila ang canyon sa unahan, biglang sinalubong ng isang napakalakas na sandstorm ang buong convoy. Ang nakapagtataka, ayon sa weather forecast, wala talagang anumang senyales ng bagyo sa araw na iyon. May naramdaman si Fong na may kakaiba. Ngunit kung hihinto sila upang hintayin na humupa ang bagyo, hindi nila maaabot ang itinakdang oras ng evacuation. Sa huli, nagpasya siyang magpatuloy. Tutal, hindi naman laging tama ang mga forecast. Habang lalo silang sumusulong, lalo ring lumalakas ang bagyo. Ang hanging puno ng buhangin ay marahas na humahampas, at halos maging zero ang visibility. Napilitan ang mga driver na buksan ang kanilang mga headlight upang makapag-navigate. Ngunit nagsimulang magloko ang communication system sa pagitan ng mga sasakyan. Sa sandaling iyon, may nasulyapan ang anak ni Fong na isang itim na bagay na dumaan sa loob ng sandstorm. Kasabay nito, biglang lumitaw ang 4 na dirt bike at isang armored vehicle na mabilis na lumalapit sa rescue convoy. Isa sa mga ito ang dumiretso sa sasakyan numero 8, ang kinalalagyan ni Professor Chong. Nagpaputok sila ng lubad na may bakal na kawit patungo sa harapan ng sasakyan, at agad na ikinabot ang isang hagdan upang makaakyat sa bubong. Pinaputok nila ang mga pampasabog sa dirt bike, dahilan upang ito'y sumabog, tumilapon, at marahas na bumangga sa harapan ng sasakyan. Binabasag ng isang lalaki ang harapang salamin, bumaba gamit ang lubad, at sapilitang pumasok sa loob. Ang isa pa ay sinipa ang likurang pinto at biglang sumugod paloob. Sa loob lamang ng ilang sandali, napasunod at napigil ang lahat ng pasahero sa loob ng sasakyan. Kasabay nito, nilapitan din ang sasakyan numero 11 ng 2 pang lalaki sa kaparehong paraan. Isang babaeng ahente ang agad lumaban, ngunit matapos ang ilang santukan, siya ay nasipa palabas ng sasakyan sa pamamagitan ng bintana. Tuluyan nang na-hijack ang mga sasakyan numero 8 at 11. Sa puntong ito, si Fong at ang natitirang mga sasakyan ay ganap na walang kamalay-malay sa nangyari. Nang makalabas lamang sila sa storm zone nila napansin na nawawala ang dalawang sasakyan. Sa oras ding iyon, muling gumana ang communication system. Agad na iniutos ni Fong na mag-emergency landing ang dalawang monitoring helicopter. Pinahinto niya ang convoy habang siya at ang kanyang anak na babae ay sumakay sa isang helicopter upang maghanap ng mga bakas ng nawawalang mga sasakyan. Tila nag-aatubili ang kanyang anak, ngunit ipinaliwanag ni Fong, mas kabisado mo ang terrain ng lugar na ito kaysa kanino man. Kailangan ka ni Papa para mag-navigate. Samantala, ang dalawang na-hijack na sasakyan ay dinala sa magkaibang direksyon. Ang lahat ng sakay sa loob ay tinakpan ng itim na sako ang mga ulo, at isinama na parang mga bilanggo ng digmaan. At sa puntong ito, tuluyan nang nabunyag ang utak sa likod ng pagdukot. Ito ay walang iba kundi si Chris at ang kanyang grupo. Habang nasa helicopter, napagtanto ni Fong na ang sandstorm na kanilang naranasan kanina ay hindi isang natural na pangyayari, gaya ng una niyang hinala, kundi isang artificial na bagyo na nilikha ng grupong nangidnap. Gumamit sila ng mga high-power blower upang lumikha ng malalakas na hanging pumihil sa paghabol. Pagkaraan ng kaunting paglipad, namataan ni Fong ang convoy ni Chris na tumatakbo sa highway. Kaagad, sumiklab ang isang matinding putukan. Mula sa helicopter, nagpaputok pababa si Agent Fong. Gumanti naman ng matinding putok sina Henry at ang kanyang grupo. Isa sa mga off-road vehicle ng grupo ni Chris ang tinamaan at marahas na sumabog. Agad na inutusan ni Henry ang isa pang sasakyan na manguna upang ipagpatuloy ang kanilang pagtakas. Dahil may mga bihag silang sakay, pansamantalang nakaligtas ang grupo ni Chris sa putok ng helicopter.
Gayunpaman, napilitan ang grupo na huminto at makipagbakbakan ng harapan. Kahit ganoon, ang kanilang magaang armas ay walang laban sa mabigat na firepower ng helicopter. Sa kritikal na sandali, lumitaw ang isa sa mga support vehicle ni Chris na may kargang kanyan. Sa harap ng nakakatakot na lakas ng putok na ito, napilitan ang helicopter ni Fong na umatras upang maiwasan ang matinding pinsala. Ang sasakyan numero 11, na wala sa attack zone, ay pinalaya ng grupo ni Chris. Nakatanggap ng utos ang unit ni Fong na agad bumalik sa pinanggalingan ng convoy. Sumunod si Fong sakay ng helicopter patungo sa lugar kung saan iniwan ang sasakyan numero 8 sa disyerto. Nagbagsak siya ng lubod at mag-isang bumaba patungo sa sasakyan. Bagamat nag-aalala sa kaligtasan ng kanyang ama, hindi siya pinigilan ng kanyang anak, bagkus ay pinaalalahanan lamang siyang mag-ingat. Ang damdamin ng kanyang anak ay tila nagbigay kay Fong ng panibagong lakas. Pagdating niya sa sasakyan, natanggap niya ang balita na 5 miyembro ng kanyang grupo, kabilang si Professor Chong at ang manager, ay dinukot. Samantala, si Chris, matapos makaligtas sa putukan at makabalik sa kanilang base, ay nagsimulang maghinala at tinanong ang kanyang kapatid na si Henry kung sino ang nag-hire sa kanila. Sa sandaling iyon, lumitaw si Owen, ang utak sa likod ng lahat. Siya pala ang nag-hire sa grupo ni Chris at siya rin ang leader ng mga insurgent na dati nang umatake sa refinery ni Professor Chong. Sa isang pribadong pag-uusap kay Chris, ibinunyag ni Owen na matagal na siyang nagtatrabaho sa rehiyong iyon, ngunit nananatili pa rin siyang mahirap habang ang iba ay mabilis na yumaman dahil sa langis. Gusto niyang gamitin ang insidenteng ito upang baguhin ang sitwasyon, alisin ang mga taong tulad ni Chong, at ibalik ang lahat sa mga taong katulad niya. Ipinangako ni Owen na kung tutulungan lamang ni Chris na iligaw ang Chinese agent na humahabol kay Professor Chong, mamumuhay siya ng sagana sa hinaharap, gayunpaman, hindi kumbinsido si Chris. Ang gusto lamang niya ay matanggap ang bayad matapos makumplito ang misyon. Wala siyang pakialam sa usapin nina Owen o Professor Chang. Nang makita ito, lumapit si Henry upang kausapin at hikayatin ang kanyang kapatid, sinasabing inuulit lamang niya ang pagiging duwag ng kanilang ama noon. Ngunit nanatiling matatag si Chris sa kanyang desisyon na umalis at sinabi kay Henry na dalhin ang pera pabalik sa nayon eksaktong alas 4. Bumaling si Henry kay Owen upang kumbinsihin ito na kaya pa rin nilang hulihin si Fong kahit wala si Chris. Ngunit alam na alam ni Owen na hindi basta-basta kalaban si Fong. Kung wala si Chris, malabong magtagumpay ang plano. Sinamantala ni Owen ang pagkakataon at walang awang pinatay si Henry, pagkatapos ay inutusan ang kanyang mga tauhan na dalhin ang bangkay sa oil refinery at isinaayos ang eksena na parang pinatay si Henry ng Chinese agent. Ang layunin niya ay galitin si Chris laban kay Fong upang magamit ito sa pagpatay sa ahente, isang plano na pumatay ng 2 ibon sa isang bato. Habang pauwi na si Chris sa nayon, hindi sinasadyang namataan siya ng helicopter ni Fong. Balak siyang sundan ni Fong, ngunit kulang na sa gasolina ang helicopter kaya napilitan siyang maglanding at maglakad patungo sa nayon. Pagdating ni Chris sa nayon, ramdam niya ang pagtataksil at galit niyang sinuntok ang salamin. Pakiramdam niya ay wala siyang magawa. Pagsapit ng alas 4 at wala pa ring senyales na dumating si Henry dala ang perang ipinangako, nagsimulang mainip si Chris. Para magpalipas ng oras, lumabas siya at nakipaglaro ng bola sa isang batang taga-nayon. Sa parehong oras, narating na ni Fong ang tarangkahan ng nayon ngunit hindi pa siya naglalakas loob na pumasok. Biglang tumama ang ball ang nilalaro ni Chris sa binti ni Fong. Sa ayos at itsura nito, agad na pagtanto ni Chris na si Fong ang Chinese agent na binanggit ni Owen. Gayunpaman, nagpanggap siyang walang alam at nanatiling kalmado. Pag-alis ni Fong sa nayon, patuloy na naghintay si Chris, ngunit hindi pa rin dumarating ang kanyang kapatid na may dalang pera. Pakiramdam niya ay may mali, kaya nagpasya siyang bumalik sa base ni Owen upang hanapin si Henry at kunin ang kanyang bayad. Napansin ni Fong ang kakaibang kilos ni Chris at humiram siya ng off-road vehicle upang sundan ito. Pagdating ni Chris sa base, natagpuan niya itong inabandona at ganap na walang laman. Nang pumasok siya sa loob, napatigil siya sa pagkabigla nang makita ang bangkay ng kanyang kapatid na si Henry na nakahandusay sa gitna ng sahig kasama ng iba pang mga bangkay. Sa mga sugat ni Henry, inakala ni Chris na pinatay ito ng Chinese agent. Naramdaman ni Chris na may sumusunod sa kanya, kaya mabilis siyang nagtago sa isang sulok at biglang inatake si Fong mula sa likuran nang pumasok ito. Walang salita, agad silang nagsalpukan sa isang matinding labanan. Pantay ang kanilang lakas, palitan ng suntok at sipa ng walang awang. Sa gitna ng laban, naglabas ng kutsilyo si Chris, ngunit bawat atake ay naiiwasan ni Fong.
Pareho silang may dahilan upang magalit sa isa't isa. Inaakusahan ni Fong si Chris sa pagpatay sa kanyang mga tauhan, habang naniniwala naman si Chris na pinatay ni Fong ang kanyang kapatid. Pareho silang may dalang sakit at galit, kaya walang gustong umatras. Nang mapagod na sa labanan, nais nang makipag-usap ni Fong upang ayusin ang lahat sa maayos na paraan. Ngunit bago pa man siya makapagsalita ng mahinahon, biglang sumugod ang isang grupo ng mga French mercenary. Mabilis na hinayla ni Fong ang pin ng minang hawak ni Chris, dahilan upang magpanik ang mga kalaban at magtakbuhan. Gayunpaman, alam ni Fong na babalik ang mga ito upang umatake muli. Hindi agad naniwala si Chris, ngunit wala pang isang minuto ay umulan na ng bala mula sa labas. Agad nilang isinara ang pinto at humanap ng masisilungan. Ibinigay ni Fong ang mga mina kay Chris, at isa-isa niya itong inihagis palabas upang gumanti. Matapos ang matinding bakbakan at ilang beses na muntik ng mamatay, tuluyang umatras ang grupo ng mga French mercenary. Sa puntong iyon, itinutok ni Fong ang baril kay Chris at hinihingi ang tunay na dahilan ng kanyang pagpunta roon. Mariing sagot ni Chris, "Kung patay na ako, hindi mo na malalaman ang katotohanan." Dahil walang makuhang sagot, napilitan si Fong na tumigil. Paglabas nila, natuklasan nilang wasak na ang sasakyan ni Chris at hindi na magagamit. Wala silang ibang pagpipilian kundi maglakad. Bago umalis, pinasabog nila ang base upang burahin ang lahat ng bakas. Sa daan, sinabi ni Chris kay Fong ang buong katotohanan, si Owen ang nasa likod ng lahat. Hindi lamang nito dinukot si Professor Chong, kundi pinatay rin si Henry. Ngayon, nais ni Chris na iligtas ang mga bihag at ipaghiganti ang kanyang kapatid. Nang mapagtantong iisa ang kanilang layunin, nagpasya sina Fong at Chris na magtulungan bilang isang koponan. Sa oil refinery, dinala na ni Owen si Professor Chong. Inokupa niya ang lugar at sinubukang paandarin muli ang refinery upang maagaw ang mga rekurso. Ngunit wala sa kanila ang marunong mag-operate nito dahil kulang sila sa access codes. Dahil wala nang magawa, kinaladkad nila si Professor Chong upang tanungin. Sinabi ni Owen na ang mga taong dating nagtatrabaho roon, ang kanyang mga kaibigan, ay namatay nang walang napala. Dumating siya upang bawiin ang sa kanila. Hindi na nakipagtalo si Owen at inutusan ang propesora na ibigay ang code. Tumanggi siya at sinabing masalimuot ang proseso. Ngunit hindi na siya pinatapos magsalita, agad nilang inilabas ang kanyang anak upang takutin siya. Sa harap ng panganib sa buhay ng kanyang anak, inamin niya na ang USB ay nasa kanyang bag, ngunit hindi niya maalala kung saan niya ito naiwan. Sa puntong iyon, nagsalita ang kanyang anak at sinabi na ang USB ay nasa bag ni Mai, ang anak ni Fong. Sa ibang pangyayari, dinala ni Chris sina Fong at ang kanyang anak sa nayo na kanyang tinitirhan, isang kanlungan para sa maraming ulila. Dito, ang dalawang dating ahente ay parang mga entertainer sa entablado. Nagpataasan sila ng biro at kalokohan, dahilan upang humalaklak ang mga bata sa tawa. Lumalabas na dati nilang pangarap ang maging komedyante, ngunit napigilan sila ng responsibilidad bilang mga ahente. Ngayon, tinatamasa nila ang pagkakataong maging totoo sa kanilang sarili. Habang masaya ang lahat, biglang tumunog ang telepono ni Professor Chong na naiwan sa bag ni Mai. Sinagot ito ni Mai, ngunit tahimik ang kabilang linya. Hindi nila alam, si Owen pala iyon na sinusundan ng signal upang matukoy ang kanilang lokasyon. Habang naghahapunan ng mga bata, lumabas sina Chris at Fong upang mag-usap ng pribado. Inabot ni Chris kay Fong ang isang notebook na naiwan ni Mai. Akala ni Chris ay kasintahan ni Fong si Mai, ngunit nagulat siya nang aminin ni Fong na anak niya ito sa dugo. Hindi maganda ang relasyon nilang mag-ama. Pinalakas ng loob ni Chris si Fong, sinasabing walang relasyong hindi kayang ayusin. Ngunit sagot ni Fong, "Wala kang pamilya, hindi mo maiintindihan. Iba ang laban sa digmaan kumpara sa laban sa tahanan." Ibinahagi rin ni Chris ang kanyang nakaraan. Isa siyang ahente kasama ang kanyang ama at kapatid. Sa isang misyon sa Death Road, kahit tumanggi ang kanyang ama, kinumbinsi niya itong tanggapin ang trabaho. Sa huli, namatay ang kanyang ama sa harap ng kanyang mga mata. Mula noon, daladala niya ang bigat ng pagkakasala, iniwan ang organisasyon, at namuhay ng tahimik sa lupang iyon. Naputol ang usapan ng makarinig si Fong ng kakaibang tunog. Agad niyang pinasenyasan si Mai na itago ang mga bata. Gaya ng inaasahan, naglatag ng ambush ang mga tauhan ni Owen. Ang target nila ay ang USB sa bag ni Mai. Naghiwalay sina Chris at Fong upang tugisin ang mga kalaban mula sa magkaibang direksyon. Kahit armado ng makabagong sandata ang mga kalaban, wala pa rin silang laban sa dalawang bihasang dating ahente. Isa-isa nilang pinabagsak ang mga kalaban. Nang mapansin ng mga taga-nayon ang pag-atake, hindi sila nag-atubiling lumaban.
Kahit mga sibilyan lamang, kumuha sila ng mga pamalo at itak upang ipagtanggol ang kanilang nayon. Sa gitna ng kaguluhan, naglabas ng granada ang isa sa mga umaatake at nagbanta na pasasabugan ang lahat kapag hindi ibinigay ang bag. Walang pag-aatubili, tumakbo si Chris sa loob ng bahay, kinuha ang bag ni May, at inihagis ito palabas. Sumigaw si May at sinisi siya sa pagbibigay ng napakahalagang bagay. Ngunit iisa lamang ang sinabi ni Chris, ito ang tahanan ko. Ang mga taong ito ang pamilya ko. Gagawin ko ang lahat para protektahan sila. Sa puntong iyon, tinanong ni Chris si May kung ano ang laman ng bag. Umamin si May na ang USB ay naglalaman ng activation code ng oil flow system. Kapag nakuha iyon, maaari nilang ilihis ang daan-daang milyong cubic meters ng langis patungo sa dagat at sa mga barkong naghihintay roon. Ito ang magiging pinakamalaking oil heist sa kasaysayan. Kailangang pigilan si Owen sa anumang paraan. Tinanong ni May kung paano nila papasukin ang refinery. Tumingin si Chris kay Fong at kalmadong sinabi, huwag kang mag-alala, may mga gamit ako. Hindi malinaw kung saan niya ito nakuha, ngunit bigla siyang naglabas ng isang napakalaking tanker truck. Nakiusap si May na sumama dahil kabisado niya ang lugar, ngunit tumanggi si Fong at sinabing manatili siya. Nangakong babalikan niya ito. Pumayag si May pansamantala, ngunit agad ding sumunod ng palihim. Habang hawak na ni Owen ang USB, pinilit niya si Professor Chong na muling paandarin ang refinery upang magsimulang magbomba ng langis patungo sa mga barko sa dagat. Aabutin ng 24 na oras ang buong operasyon. Inatasan niya ang kanyang mga tauhan na bantayan ang mag-ina at sinabi niyang papatayin niya ang mga ito matapos makuha ang langis. Paglapit ni Chris at Fong sa refinery, namataan sila ng mga gwardya at agad na pinaandar ang alarma. Gumamit ang mga sundalo ng mabibigat na armas, ngunit hindi umatras si Fong. Minamaneho niya ang higanteng tanker, binabasag ang mga harang, binabangga ang lahat ng balakid, at diretso itong sumugod sa bakuran ng refinery na parang rumaragas ang halimaw na bakal. Walang pag-aatubili, kapwa sila tumalon palabas ng truck at sumugod sa laban. Gayunpaman, dahil nasa loob sila ng isang oil refinery kung saan kahit isang munting spark ay maaaring magpasabog ng lahat, walang sinuman sa magkabilang panig ang nangangahas gumamit ng baril. Kinailangan nilang maglaban sa malapitan. Si Fong ay paikot-ikot na gumugulong at tumatalon sa pagitan ng mga poste na parang isang acrobat. Ginamit naman ni Chris ang isang dambuhalang tubo, kapwa bilang tulay na dadaanan ni Fong at bilang panlinis sa mga tauhan ni Owen. Ang perpektong koordinasyon ng dalawa ay tuluyang nagpayanig sa mga tauhan, na wala nang nagawa kundi umatras. Sa wakas, nakapasok sila sa control center kung saan nakakulong si Professor Chong at ang kanyang anak. Inihagis ni Fong ang isang kutsilyo patungo sa gwardya. Bagamat naiwasan ito ng gwardya, na-distract siya. Agad namang inihampas ni Chris ang isang fire extinguisher, tumama mismo sa ulo nito. Sumugod si Fong upang iligtas ang propesora at ang kanyang anak, ngunit hindi pa tapos ang laban. Tumayo muli ang kalbong lalaki, malinaw na hindi siya madaling kalaban. Kahit gamitin ni Fong at Chris ang lahat ng kanilang galaw sa martial arts, mahusay itong umiwas. Nang mapatunayang hindi epektibo ang labanan sa malapitan, lumipat silang tatlo sa putukan, ngunit makalipas ang ilang sandali, naubusan sila ng bala, hawak pa rin ng kalbong lalaki ang isang machine gun, tinutugis ang dalawa na parang pasaang naglalaro ng mga daga. Matalinong nagbigay ng senadorya si Chris, saka tumayo upang akitin ang atensyon nito. Sumigaw siya, naubusan ka na ng bala. Oras na para mag-log out ka. Sa sandaling iyon, inatake ni Fo ang lalaki mula sa likuran. Kapwa sila bumagsak at bumangga sa salaming pinto. Iniwan ni Chris si Fo upang harapin ang kalbong lalaki habang agad naman niyang hinabol si Owen, na ngayoy tumatakas patungo sa demilitarized zone. Kapag nakarating ito roon, malaki ang tsansang makatakas siya. Ngunit lahat ng sasakyan sa lugar ay nakuha na ni Owen, kaya wala nang paraan si Chris upang habulin siya. Nang mawalan na siya ng pag-asa, biglang dumating si May sakay ng luma at halos wasak ng kotse ni Chris. Kahit mukhang anumang oras ay babagsak na ito, mas mabuti na yun kaysa wala. Agad silang umalis. Naramdaman ang paghabol, pinaandar ni Owen ang mga defensive system ng kanyang sasakyan at walang tigil na nagpaputok patungo sa kanila. Inutusan ni Chris si May na palaging umiwas at magmanyobra upang makaiwas sa mga bala. Dahil sa kanyang kahangahangang galing sa pagmamaneho, muntik na silang maligtas sa kapahamakan. Samantala, sa control center, patuloy pa rin ang mabangis na laban ni Fong at ng kalbong lalaki. Umabot sa sukdulan ang labanan. Sa huli, nagpasya si Fong sa isang nakakagulat na taktika. Pinaganya niya ang fire suppression system, ngunit nanatiling walang pinsala ang kalbong lalaki sa gitna ng dagat ng foam.
Wala nang ibang pagpipilian, sumisid si Fong sa foam at nagkunwaring walang malay. Nang lumitaw ang lalaki, bigla niyang inihagis ang isang lubod na panali, nasilo ang mga paa nito, at pinaikot siya. Inihampas ni Fong ang kalaban sa isang metal na balangkas, at agad itong na-neutralize. Wala nang oras para magpahinga. Matapos harapin ang kalbong lalaki, agad na tinungo ni Fong ang propesora at ang kanyang anak upang pakiusapan silang patayin ang operating system ng refinery. Ngunit ibinunyag ni Professor Chong na dati nang sinira ni Owen ang USB. Imposible na ngayong ihinto ang sistema. Samantala, napansin ni Owen na sinusundan pa rin siya ni Chris kaya nagpasya siyang huwag dumaan sa pangunahing kalsada. Sa halip, lumiko siya sa isang shortcut na dumaraan sa magaspang na kabundukan. Dahil sa kanyang espesyal na off-road vehicle, hindi ito naging problema para sa kanya. Sa kabilang banda, karaniwang sasakyan lamang ang gamit ni na Chris at May, na lubhang hindi angkop sa mapanganib na lupain. Gayunpaman, iginiit ni May na magtiwala sa kanyang pambihirang galing sa pagmamaneho. Hindi nagtagal, dumating ang mga kahihinatnan. Nawalan ng kontrol ang kotse, paulit-ulit na tumilapon, at nauwi bilang bunton ng bakal sa gilid ng bundok. Sa kabutihang palad, pinagpala sila ng swerte. Dahil sa basbas ng kanilang mga ninuno, milagrosong nakaligtas ang dalawa. Sa sandaling iyon, dumating si Fo sakay ng napakalaking tanker truck na parang isang tagapagligtas. Ngunit masyado nang malayo ang kalaban at masyadong mabigat ang dambuhalang truck upang makahabol. Habang papalapit na sila sa hangganan ng demilitarized zone, na nangangahulugang malapit na sa ligtas na pagtakas si Owen, hindi na lamang makapanood si Fo. Bigla niyang pinaandar ang mga thruster ng truck, nagpas siyang magsugal ng buhay at kamatayan. Nang makita ang convoy ni Owen, walang pag-aatubiling binangga ni Fo ang isa sa kanilang mga fuel tanker. Ang banggaan ay nagdulot ng pagsabog na parang bomba, gumuho ang tanker at nagpasimula ng sunod-sunod na pagsabog sa iba pang mga sasakyan na parang domino. Isang kakila-kilabot na tanawin. Usok at apoy ang bomb alot sa buong border area. Nadamay rin sa pagsabog ang sasakyan ni Owen. Nakaligtas siya sa kabutihang palad, ngunit ang kanyang driver ay nasunog hanggang mamatay. Sa takot, hinayla niya palabas ang bangkay ng driver, siya mismo ang humawak ng manibela, at mabilis na tumakas. Ipinagpatuloy ni Fong ang paghabol, ngunit dahil sa sobrang bilis ng dambuhalang tanker, bumaon ng malalim sa buhangin ang mga gulong nito. Pilit na kinokontrol ni Fo ang truck sa lahat ng kanyang lakas. Pamalya ang preno. Hindi na ito mapigilan. Ang tanging pagpipilian ay diretsyong banggain ang sasakyan ni Owen. Magkasabay na ramagasa ang dalawang sasakyan patungo sa gilid ng bangin. Sa huli, sinalubong ni Owen ang kanyang kapalaran at agad na namatay. Maswerte namang nakaligtas sina Fong at Mai, ngunit sugatan at bagbog, gusot ang buhok at punit ang mga damit. Habang pilit silang bumabangon, may nahulog na lumang litrato ng pamilya mula sa punit na bulsa ni Fong. Natigilan si Mai nang makita ang larawan. Sa sandaling iyon, tuluyan niyang naunawaan kung bakit palaging wala ang kanyang ama. Hindi siya iniwan nito. Ginagawa lamang niya ang tungkulin ng isang tahimik na bayani. Kahit malayo sa tahanan, palaging dala ni Fo sa kanyang puso ang larawan ng kanyang anak at pamilya. Ganyan talaga ang mga lalaki, hindi magaling magpahayag ng pagmamahal sa salita, ngunit laging iniingatan sa puso ang mga pinakamahalaga. Sa sandaling iyon, hindi na sinisi ni Mai ang kanyang ama. Mahigpit niyang niyakap si Fo. Habang nagbabahagi sila ng isang emosyonal na tagpo na parang eksena sa isang Korean drama, biglang lumitaw si Chris at hinayla ang binti ni Fong, na nagdulot ng hindi inaasahang tawanan. Nang makitang buhay pa siya, labis na natuwa sina Fong at Mai at agad siyang hinayla palayo sa gilid ng bangin. Kakaligtas lamang mula sa kamatayan, pabirong idineklara ni Chris, "Single ako, malinis, walang STD, nag-aapli bilang manugang." Hindi alam kung tumanggaw ba si Fong, ngunit sa isang posibleng manugang na mahusay lumaban at mahilig sa mga bata, tiyak na walang amang tatanggi. Dito nagtatapos ang pelikula. Ano sa tingin ninyo, mga kaibigan? Mag-iwan ng komento sa ibaba ng video. Kita-kits, mga kapatid, sa mga susunod na pinakabagong video.